Char. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog and for our today's episode. So, since per your request na magawa ulit ako ng vlog with regards sa agency ko na makapunta ng Croatia. So actually may ginawa naman ako nitong vlog before and I decided na gumawa ulit ng isa pang refreshment. Ayan, so ikikwento ko sa inyo yung agency, naging processing ko before bago ako makapunta dito sa Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. So malapit na reach yung 4K subs and don't skip us. So super thank you talaga sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel and even sa Facebook, The Pilocalist, sa aking TikTok, Dubis Brian John C. So thank you so much guys. And super nakaka-touch. Kasi palaki tayo ng palaki, di ba? Hindi man mabilis, pero di ba? Nadadagdagan tayo. Yung platform natin, yung community natin na magtulungan para sa mga aspiring applicants, mga job seekers na makapapunta dito or hindi lang kahit dito sa Croatia, sa mga part ng Europe. Ayan. So, hanggat kaya, magtulungan. Ayan. So, huwag natin patagalin pa. Simulan natin ang ating vlog. Okay, so bago ang lahat guys, again, so hindi may pagkakataon siguro na pwedeng iba yung experience ko sa naging experience nitong umalis like this year or this past few months or pwedeng nag-iba yung processing fee. Ayan, so ito lang po ay base lang sa aking own experience yung nag-process pa ako para makapunta rito. And para maiwasan natin yung mga hindi legit na mga agencies, alam ko na mga napakarami ngayon nagsusulputang mga magagandang loob, char. na sasamantalahin makuha ang ating pera. So, iwas-iwas tayo sa pag-i-invest ng mga malalaking placement fee para makapunta rito and make sure talaga na legit ang inyong kausap. So, ang dami po nag-message sa akin yung naloko, ayan. 8 months na walang advice, di na makausap. So again guys, ingat-ingat po tayo. Lalo at malaking pera ang inyong inilabas. So, triple ingat. Okay, so simulan natin ang ating talakayan bilang inyong request na malaman yung naging proseso ko para makapunta dito sa Croatia. Paano ko nalaman ng agency na to? Ayan, ano yung mga naging trabaho ko? So, we will summarize it all guys for you. So, nag-apply po ako from Qatar. So, galing po ako ng Qatar. 1 year ako sa Qatar. Nag-apply ako sa Worldwide Connections. So, you will see on your screen yung Facebook page nila and their address dyan sa Qatar. So, you can inquire to them. You can register also sa mga nagbabalak mag-apply. Ayan, mag-register po kayo sa link na sa Facebook page nila. And meron silang branch sa Dubai and sa Kuwait. So, we have 3 branches of Science Chart. We have 3 branches of Worldwide. I'm not sure kasi alam ko talaga meron silang Taiwan. Pero bound for Poland lang yun. So, meron silang Worldwide Connections Qatar, yung main branch. Worldwide Connections Dubai and Worldwide Connections Kuwait. So, gaano ba katagal ang aking naging process? So, ako po kasi before ay merong tied-up agency. Hindi lang ako sure kung hanggang ngayon ba ay meron pa rin mga tied-up agency. So, when we say tied-up agency, yan po yung agency naman dito sa Croatia, yung partner agency nila. So, since ang topic natin ay agency ko sa Qatar, ayun. So, si Worldwide Connections po ay meron ang ka-tied-up agency before. Ayan. Magkano po ba ang nagastos ko sa Worldwide, yung naging processing fee ko? So again guys, I mentioned a while ago na pwedeng iba na yung placement fee ngayon, lalo at nag-Shenzhen na si Croatia. So ang naging processing fee ko po noon ay nasa 3,000 reals lang. Okay, lahat na po yan. Pero wala pa dyan syempre yung pinang-police clearance ko, pinang-pa-stamp ko sa embassy, sa MOFA, yung mga pamasahe ko, wala pa dyan. Pero yung 3,000 reals na po, yun lang yung binayaran ko sa Worldwide Connections. And
Other than that, ayun, sariling expenses ko na yung mga patlaks ng police clearance sa embassy. So, ano yung hininging requirement po sa akin ni Worldwide? Number 1, school credentials, yung diploma. Number 2, police clearance na merong stamp ng embassy and ni Ministry of Foreign Affairs, MOFA, sa Qatar. Number 3, yung passport. And number 4, yung inyo pong Qatar ID. Yung inyong resident ID na dapat po ay valid hanggang sa makaalis kayo kung saan man kayo. Okay? Kailangan po valid ang inyong resident ID, guys, kasi kailangan po yan ipasa sa embassy yung copy na valid ang inyong resident ID. So, ayun yung mga requirements na hiningi sa akin. Gaano katagal yung aking naging process? So, sa batch kasi namin, iba-iba. So, siguro nasa 20 kami sa batch na yun. And, ako yung unang umalis. Yes, ako po yung unang umalis. Although, hindi ako yung unang nag-apply. Siguro nasa kalagitnaan, patapos na yung, yung hiring process. Fortunately talaga, ako yung unang umalis. So, wala pa pong 3 months, nakaalis na ako ng Qatar. Bigla, ang dami talaga ng ang bilis ng pangyayari. And lahat nung processing na ginawa ko ay super pumabor sa oras, sa araw na talagang hindi ako mai-stress. Yun. So, kaya nagtuloy-tuloy yung process ko. And make sure guys, na kapag mag-a-apply kayo sa agency ay nakaprepare na ang inyong police clearance. Okay? Kasi iyan talaga yung unang hiingin sa inyo. And make sure na ma-stamp na ng MOFA or tsaka ni embassy. And your resident ID must be valid at least 6 months. Kasi kailangan talaga valid ang inyong ID kapag sinubmit sa embassy or sa VFS. Okay? So, yon. Umabot ng not more than, wala pang 3 months, nakaalis na ako. And si Tied Up Agency naman ang sumagot ng aking plane ticket papunta ng Croatia. So again, ang topic natin ng agency ko sa Qatar. Hindi ko lang sure guys kung magkano na yung processing fee ngayon sa Qatar ha. Pero may nagsasabi na nasa na daw yata. Depende kasi daw sa position na a-applyan ninyo. So, merong 7,000 reals and meron siguro 10,000 reals, mga ganyan. So, for more information like that, kasi medyo, since iba-iba nga, depende nga sa position, i-message nyo lang si Worldwide para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba ang processing. Ang tanong, Sir, bakit ba ang mamahalan ng processing fee? Okay. I remember na nabanggit sa amin ng agency noon, isa sa mga factor, bakit nagtataasan ang mga processing fee ng mga agencies bound here. Okay, hindi lang si Worldwide ha. So, may mga ilang agencies na nagtaas talaga ang processing fee. Number 1 ay nag-Schengen si Croatia. So, siguro maraming naging processing ang ginagawa. Maraming mga permits na hinihingi, additional permits, ayan, additional requirements since Schengen na po si Croatia. And, nabanggit din sa akin, sino ba nagbanggit sa akin before? Basta may nagbanggit sa akin before na kaya lang din na magtataas ang ibang processing fee ay kasi yung ibang aplikante naman daw ay pagdating dito, umaalis na kaagad. So, alam mo yun, parang nalugi rin si agency tsaka si employer. Kasi, although nagbayad kayo ng processing fee, pero yung effort ba, yung paglalakad ng papel, ay nabaliwala. So, ayun, nagtaasan sila ng processing fee. And hindi ko rin naman sila masisisi. And hindi ko rin naman masisisi yung pumupunta ng lumilabas. So, no comment na ako sa mga ganyan. Ang sa akin lang, hopefully na maging responsible tayo sa ano bang ating ipinunta dito. Okay? So, ayun. Balik tayo kay Worldwide Connections. Ayan, meron silang branch sa Dubai. And meron silang branch sa Kuwait. Hindi na ako sure kung magkano yung processing sa dalawang bansang yun. Pero sa Qatar daw kasi may umaabot na 7,000. Hindi ko na sure kung meron ba 10,000. Basta 7,000 meron. Ayan, depende sa position. And hiring sila ngayon guys ng general cleaners. So you can check also their Facebook page with regards sa details kung saan kayo magpapasa ng resume, ano yung qualification na hinahanap, ano yung requirements na hinihingi. Kasi if you are really desperate, interested sa position, and gusto nyo makapunta rito,
try nyo na, subukan nyo na kasi baka maselect kayo ni agency and ni employer found here. So, throughout the process, paano ba ako nakapag-process, guys? Actually, after ko ma-provide lahat ng mga requirements na hiningi nila, hinayaan ko lang sila gawin yung trabaho. Naghintay lang talaga ako. And then, nung lumabas na yung working permit, and tinawagan nila ako na ito na, ganyan, working permit mo, lumabas na. So, nag-report ako sa agency again. So, ibinilief kami kung ano yung mangyayari ba, ano yung kailangang gagawin, ano kailangang i-submit sa embassy. So, ipopotocopy nila lahat yung mga requirement mo, bibigyan ka nila ng copy, meron ka sariling copy, and meron silang copy, and then meron copy for the embassy, ay ang mga ganyan. Lahat ay documented, lahat ay properly documented, lahat ay talagang naka-folder sa isang, isang folder lang yan para organized. So, yun. Very organized sila sa mga documents. And, yung assistance talaga ay dobro. Super. Ayan. So, nung nag-report na ako sa embassy, I think 2 days after ko mag-report sa agency, nung lumabas yung working permit ko, pumunta na ako ng embassy to submit all the documents na hinihingi ni embassy. At syempre, kasama ko pa rin si Worldwide. Si Ma'am Cathy, gusto ko nandiyan pa siya. So, sinamahan niya ako mag-apply ng visa to surrender my passport sa embassy. Sa ngayon kasi, hindi ko lang sure kung sa embassy pa ba kayo pumupunta dyan sa Qatar. Pero may embassy dyan. Ang alam ko lang ay through VFS na din, since ang dami ng aplikante bound for Croatia. Talagang nag-boom si Croatia after nung maging Schengen. And nakakatuwa kasi ang dami ng mga Pinoy na nakakapunta rito, nakakapag-travel around Europe, alam nyo na unlock yung mga dreams nila, yung mga bucket list sila ng makapag-travel around Schengen. So, ayun. Through VFS na yata. And ang maximum releasing ng visa ay siguro, I think, umaabot ng 2 to 3 months. So, sa case ko naman, umabot lang po ako ng exact 10 days. Nagalit pa sa akin si Ma'am Donna noon. Pagkalabas ng visa, humirit pa ako, Madam, pwede ba next month na lang ako umalis? Pinagalitan ako ni Ma'am Donna. Nung wala ka pang working permit, pinabadali mo ko yung working permit. Ngayon, lumabas na yung working permit mo, nagpa-visa ka na. Lumabas ng visa mo nung pinakamaaga na ayaw mo pang umalis. So, ayun, I understand yung iba ay sobrang impatient na, naiiyamot na uubos na yung pasensya kasi nga ang tagal lumabas ng mga documents, ng working permits, ng visa. Hintayin nyo lang, guys. Lalabas at lalabas din yan. And magugulat na lang kayo the same week after lumabas ng visa ninyo, aalis na kayo. So, bakit kaya ganun? Kasi may validity po si visa. I think 30 days lang, hindi ko sure. So, akala ko 30 days lang. And, syempre, si employer naghihintay sa inyo. Mayroong trabaho naghihintay dito sa inyo. So, gusto ni employer na magsimula na kagad kayo kasi nga, yung working permit ninyo actually ay nag-i-start na. Tama? So, mahirap yung hihilit pa tayo na pwede bang 2 weeks after lumabas ng visa tsaka ako aalis. So, ang nagpapa-urgent yan, guys, mostly ay si employers. Kasi nga, may kailangan ng tao, mayroong trabaho naghihintay sa inyo dito, and yun naman talaga yung purpose sa paglabas ng visa is makalipat ka agad-agad. Diba? So, ilap nyo na yung pagkakataon na makalis kayo ng maaga. Kaya, before you apply for the visa, yan, pagka-apply nyo ng visa, i-ready nyo na lahat yung gagamitin ninyo, i-ready nyo na yung mga dadalhin ninyo, para in case na mabigla yung paglabas ng visa na hindi nyo na-expect, biglaan nyo yung pag-alis ninyo, naka-prepared na ang inyong mga gamit bago mag-fly bound for Croatia. So yun lang naman yung naging process ko. Mabilis lang, smooth lang actually talaga naging process ko noon. And kung meron mang hindi naging kagaya ng processing ko, so dahil siguro napakarami na kasing aplikante, and nakakatuwa kasi 3 na yung branch ni Worldwide. May Kuwait and may Dubai na. So hopefully, malagdagan sa Poland, sa Taiwan. Ayan, mag-a-apply ako bilang recruiter sa Taiwan. Punta akong Taiwan. Baka naman Worldwide, ano kayo mga hiring. Charot!
Ayun, so I'm always suggesting worldwide connections sa mga job seekers, sa mga aspiring applicants, sa mga kababayan natin, kung ano ba yung legit agency. Kasi yun lang naman talaga yung pwede ko ma-refer na agency, ma-recommend na agency. Kasi doon ako galing. So alam kong legit siya. Also, mayroon din ilang namang legit na agencies yung mga nai-interview ko sa YouTube. Ayan. So, marami pa ibang agencies. May ilang pang agency. Pero priority ko lagi talaga ay ang worldwide sa pag-recommend. Kasi alam kong legit na. And hindi lang naman siguro si worldwide yung tingin nyo nagtaas ng processing. Ganyan. So, alamin nyo kung ano yung magiging offer in case kung seasonal job ba or really job. So, makipag-communicate kayo sa kanila, ano yung mangyayari after ng season, ganyan. So, I know naman na merong plan na nakalatag sa inyo bago kayo umalis and after matapos ng season. So, may mga, alam ko mayroong ganun. Kaya wag kayong maparani just in case na baka after season wala kayong trabaho. Ayun. So, i-message lang si Worldwide for any informations kung kayo ay curious. Ayan, sa mga naghihintay ng working permits. And di ko sure kung ano ba nakalagay sa job offer ninyo. Kung ano nakalagay sa job offer ninyo ay March next year. So malamang next year pa yan for summer. Since winter ngayon and matumal ang mga hirings sa mga job vacancies sa Croatia dahil nga taglamig. And ayun, good luck. Hintay-hintayin nyo lang. Lalabas talaga ang inyong mga working permits and visa in the right time. Yung mga di nyo ina-expect na pagkakataon, lalabas yan. So, thank you so much. I hope na nalinawan kayo. I hope na nakatulong. Ayan, sa mga job seekers natin sa Middle East. Nalimutan ko yung tanong ko, nag-hire ba sila sa Saudi? Ayan, sa Riyadh, sa Bahrain, sa Abu Dhabi. Ayan, i-message nyo lang din kung pwede ba kayong makapag-process ng papers even wala silang branch kung nasa ang bansa kayo. Baka pwede. And kung wala pong embassy, okay, sa VFS po. Ang embassy yata aside from Qatar ay nasa Egypt. So yun lang, Qatar and Egypt yung embassy ng Croatia. Kaya VFS kayo magpa-process ang inyong mga papers. So yun, I hope na nagkaroon kayo ng idea sa mga agency na pwede ninyong applyan if you are in the Middle East. And I hope na nakatulong na masagot-sagot ang inyong mga katanungan kung kayo ba ay ilito kung legit ba o hindi si Worldwide. So 100% legit po si Worldwide. Napakarami na napaalis. And I'm really looking forward to meet you all. Charot. Ayan, I hope maging, di ba, maging party tayo ni World, diba? Sana all, no? Charot. And I'm really happy na makatulong sa mga kababayan natin, sa mga aspiring applicants natin na gustong makapagtrabaho dito sa Croatia. Yun lang talaga. Ang payo ko lang is magbaon po tayo ng napakahabang pasensya kasi napakarami natin naghihintay ng papel and hindi kaya ni Worldwide i-follow up mismo lang i-follow up everyday sa employer kung ano ba ang status ng working permit. Even si employer dito sa Croatia ay hindi rin naman matatrack online ang inyong mga working permits kasi they have to go sa police or yan, kung meron silang kakilala sa police, nagpa-follow up sila, ano bang status, ganun. Diba? Hindi naman tayo nakakapag-update or nakakapag-track ng ating application through online since wala nga ganun dito. So yun guys, ang dami ko sinasabi. I hope na nakatulong ang video to. And if you have any more questions or suggestions, just comment down below nyo na and I will answer that for you. I will help you that and gawain ko ng content hanggat wala pa akong trabaho. So ang ganda ng background ko ngayon. Char! So that's all for today and I will see you on my next vlog. Ciao!